Hindi na rin talaga nakapagpigil itong si Mitchell sa lagay ngayon ni Lebron sa free agency. Ito yung pinakaunang direct public recruitment niya na ginawa kay Lebron. Mahalaga to dahil sa loob ng halos buong offseason na to, iniwasan talaga ng Cavaliers organization at ni Mitchell na magsalita ng direct na possible return kasi nitong si Lebron sa kanila. Yung pitch lang na sinabi dyan ni Mitchell, "We've done it once, let's do it again." Yan lang, pero sobrang laman nga raw ng pitch na yan ni Mitchell para kay Lebron eh. Nung May pa lang kasi, after na ma-eliminate ang Cavaliers sa playoffs, tinanong na si Mitchell about sa possible return ni Lebron sa kanila. Ang naging sagot niya lang dyan, "That is not for me." Dahil nasa front office nga at general manager yung magiging desisyon at syempre kay Lebron din. Kaya play safe lang rin talaga dyan si Mitchell eh. Ipinasa niya yung usapan sa front office at tumangging makisali sa mga usap-usapan dyan. Pero ngayon malaki yung pagbabago dahil siya mismo yung nagre-recruit na ngayon kay Lebron na bumalik sa Cavaliers. Publicly pa, si Kumi nga minamadali na rin yung desisyon nitong si Lebron dahil naaapektuhan na talaga yung NBA schedule. Kaya siya mismo yung nagsasabi na kailangan ng araw ng agarang desisyon nitong si Lebron sa off-season bago magtapos eh. Base kasi mismo dito kay Chris Fedor ng Cleveland.com, parehong si Donovan Mitchell at James Harden yung una pa lang nakipag-ugnayan na kay Lebron sa buong offseason. Meron ding matibay na relation si Lebron sa Cavaliers sa assistant general manager mismo na si Brandon Wims. Kaya nakikita talaga na mataas pa rin ang chance ng Cavaliers kay Lebron hanggat wala pa siyang final decision ngayon. Nilinaw rin mismo ni Fedor na kahit may recruitment, si Lebron pa rin nga raw ang gagawa ng sariling desisyon na yan. Dahil base mismo nga raw kay Lebron na hindi lang siya basta pipirma lang sa isang team ngayon dahil sa pagre-recruit ng mga malapit sa kanya o mga former teammate niya eh. Kung ibabase naman kasi sa mga analyst, dalawa lang yung pinaka nakikitang reason bakit pumapabor pa rin sa Cavaliers yung usapan kay Lebron. Championship contender na sila, may core na binubuo ni Mitchell, Mobley, Harden at Allen kaya hindi na nga raw ito mapipilitan magbuhat eh. Pangalawa, may emotional connection siya sa Cleveland. Diyan siya nagsimula ng NBA career niya at may championship history. Hindi ang tsansa ng Cavaliers yung nakikitang nagbago eh. Ang naging public recruitment kasi mismo ng franchise player nilang si Mitchell. Yan mismo yung nagpapataas ngayon lalo ng tsansa nila para makuha si Lebron. Hindi na lang parang araw sa connection sa team eh. Based naman mismo kay Shams na hanggang ngayon wala pa rin nga raw nagiging seryosong hakbang ang Warriors sa trade talks para kay Anthony Davis sa Wizards at sa kahit anong star o superstar sa free agency market ngayon. Mukhang nakakatulog na rin sa hangkungan yung GM nila. Simula nang mag-umpisa kasi ang off-season mismo, wala pang trade na malapit matapos, wala pang bagong all-star addition. Kaya hindi pa umaangat nga raw talaga ang Warriors sa listahan dahil yan mismo yung nakikitang problema. Wala pa rin nakikitang malinaw na galaw itong si Lebron sa Warriors na mismong hinahanap niya ngayon. Yan na lang rin siguro nga raw talaga yung inaantay ni Lebron eh. Yung malinaw na galaw para sa pagiging champion contender nila. Dahil base mismo kay Shams na hindi kasi sapat nga raw yung Curry at Draymond Green sa Warriors para lang makakumbinsi si Lebron na pumunta dyan eh kahit na mismo si Green at Curry pa yung nagre-recruit sa kanya. Sinabi ni Shams na sa kasalukuyan, nasa likod pa rin ang Warriors kumpara sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia dahil sa nagiging mabagal nilang progression sa off-season. Sa end of season press conference pa, parehong sinabi ni Dan Levy at Steve Kerr na kailangan ng Warriors ng mga pagbabago para makabalik sa pagiging championship contender. Hindi lang player development ang plano nila. Bukas din sila sa malaking trade kung may mataas pang opportunity. Ang problema, hanggang ngayon wala pa rin nagagawang malaking hakbang ang Warriors. Magtatapos na lang yata ang off-season eh. Nag-viral pa yung sinabi ni Steve Kerr habang nasa Las Vegas siya nanonood sa Summer League. May fan na sumigaw na dapat kunin ng Warriors si Lebron. Ang sinagot lang ni Steve Kerr dyan na "Oh, we got him," pero wala pa rin namang kasiguraduhan yan. Baka pinatatakam lang niya yung mga fans para mas lalong pag-usapan pa.
Kaya hanggang ngayon wala pang seryosong progreso sa trade ang Warriors sa ibang star player. Yan mismo yung nakikitang dahilan bakit nahuhuli sila kumpara sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Philadelphia kay LeBron. Kaya yan yung nakikitang paraan nga raw gumawa ang Warriors ng malaking hakbang sa off-season na to para maengganyo na itong si LeBron na pumirma sa kanila. Parang ito na lang rin nga raw talaga yung kulang para mas maging interesado si LeBron. Dahil si Dan Levy hanggang ngayon wala pa talagang malaking hakbang na ginagawa sa off-season na to. Yan yung inaantay sa kanya. Kaya kung magkakaroon nga raw ng possible movement ang Warriors sa malaking additional star player, malamang eto na yung last para makakumbinsi nila si LeBron. Dahil kung ibabase lang sa sinabi ni Shams na hindi nga raw talaga sapat sa Warriors etong si Stephen Curry at Draymond Green para makakumbinsi itong si LeBron.